Sakali kong mabigyan kayo ng pagkakataon, no? At pala rin na maupo sa palasyo, ano ho yung unang problemang re-resolbahin ninyo? Sa tatay ko nagmula yung freedom from hunger, ang una dapat na freedom. So siyempre, first namin sa plataforma yung job generation. At yung job generation nga ako doon, susi dyan yung education para marami nga ako tayong mga iba't ibang trabaho na pwede mapuntahan. Anong pananaw nyo sa land reform at social justice? Sa land reform po, no, tayo naman po talaga yung asset, pag-transfer ng asset, bibigyan mo ng capabilities yung ating mga kapatid na magsasaka na may angat yung sarili po nila. Kaya naman po nagkaroon tayo na, yung centerpiece program natin ina. Dapat to, pag natapos na po yung land distribution, yung resources pinag-devote dyan, doon naman po tayo pupunta sa agricultural extension services, sa credit facilities, sa more irrigation facilities, sa farm-to-market roads, baka guidance do sa mga crops na higher yielding in terms of value. Pero hindi ko pwede parang never ending yung land distribution. 10-year program, naging 20 na po, ngayon 25 years. Ako po patutupad ko yung nasa batas. Pero gusto ko rin klaro na yung DAR, ginagawa yung trabaho niya, at siguro kailangan ng reforma sa ating judicial system para tukol dyan, gagawin rin para mapabilis na matapos po yung distribution phase at makapunta na tayo sa agaran do sa next phase na maximizing. Ayon kay Mon Casiple ng Institute for Political and Electoral Reform, medyo kulang daw sa specifics ang inyong plataforma, lalo na siguro sa issue ng pagpopondo ng inyong mga mungkahi. Well, ang problema ko, pag nilabas yung plataforma, 16 na nga ho yung punto ng plataforma namin. Sa totoo lang, ang dami pag gustong isama yung kanilang advocacies. At pag humaba ako na humaba, wala na akong babasa nito. Funding ho nito mga programs. Actually, nandun sa rubric ng good governance. No? Okay. Kasi ngayon pinapabayaan niyo yung smuggling at saka yung tax evasion na parang hindi ganun kaseryosong habulin lahat ito. Sa smuggling po, aminado, malaki coastline natin. Pero kailangan pumunta sa merkado. Pagdating sa merkado, no, para kumita yung nag-smuggle, bakit makakalusot pa rin kung pwede nating habulin sa merkado natin? Tila hindi ginagawa. Balik ko, no? 18%, panahon ni FBR, ngayon nasa 12 to 13 na lang tayo. Paano nangyari yun kundi sa pabayaan? So, paano ipa-fund? Yun na, sa revenue side, pagtibayin natin makonekta yung mga buwis na nandyan na. At doon naman sa spending side, siguro doon mo na pupunta sa may katuturang bagay. So, meron rin kami ina-advocate na zero budgeting as the first step, which is to review every and any item on the budget to make sure na may pinupuntahan mo itong mga nakatagdang paggastos. Okay. Ang puna naman po na Ateneo School of Government, hindi kayo nagbigay daw ng timeline kung kailan yung target na ma-achieve yung mga binabangin nyo sa inyong plataforma. Tama ho ba to? Palagay ko wala nga akong timeline. Number one, may kailangan inventaryo. For instance, yung debt ba, sigurado tayo na yung deficit, sigurado ba tayo 300 billion lang. Marami mo kami in-itemize, no? Yung pagtayo nung magre-review, kailangan ba ng chapter change within the first month. Yung mga aresto ng mga corrupt, hopefully within the first 2 weeks. Yung mga, marami mo talaga actually na binigyan na natin ng detalye. Pag tinignan po niyo yung specific papers on each sector and issue, meron po mga timelines, lalo din sa education. Sa education, 4 years para maramdaman sa changes do sa aptitude tests. No? Pero yung complete reform, changing from the 10-year to the 12-year basic education program, will take about 10 years. Nasabi nyo sa isang forum ng foreign correspondents na sa inyong opinion, gusto nyo magkaroon ng batas laban sa mga political dynasties. Kayo po ay galing din sa isang pamilya na maituturing na political family, may kasaysayan. Ano po eksakto ang gusto nyong gawin? Implement natin ganito. Di ba, gusto level, ang idea ng Constitution, pagkaintindi ko, level playing field. So pag sa kanila yung sila nakaupo bilang politiko, silang may tangan ng economic range, sila na rin yung judge, sila na rin yung police, baka sila rin pa yung sundalo, bawasan natin yung potential na magkaroon ng advantages dyan. For instance, kung ikaw ikaw na nga yung mayor, dapat hindi mo kamag-anak to the 4th degree of consanguinity or affinity si judge, si chief of police, o baka yung military unit na nandyan. Ilagay natin paano pa sila nakukuha lahat ng levers of power within that community. Pero pag simple-simple gagawin natin na ikaw, kapag alam mo sa ganito, guilty ka, na wala kang maakusasyon na kasalanan, parang napaka-unfair naman yata. Anong reaction nyo sa mga nagsasabing ginagamit yung pagkabayani ng inyong mga magulang sa inyong pagkakandidato? Ang tatay ko na ho mismo nagsabi, kaya niya akong pagbuksan ng pintuan, pero pananatiling bukas doon, ako na ho may obligasyon doon. Pag sinasabi na dapat hindi ko isama nanay at tatay ko, ang tingin ko po doon,
parang itakwil ko yung ideolohiya na nanggaling sa kanilang dalawa. Ito po ba lumalabas talagang gustong-gusto ninyo yung pagtakbo o dahil sa pagkabayani ng inyong mga magulang at pagtulak ng mga taong bayan, parang duty o katungkulan lang ba na kayo ay nagdesisyon tumakbo? Yung gusto, mahirap naman hong mag-ambisyon na tagapagmana ni Ginang Arroyo sa mga ginawa niya sa bansa natin at ikaw taga-ayos. Lalo na dahil ikaw tumututol sa mga pinagagawa niya to. Pero yung duty at obligation mo, tama po yun. No? Kung umatraso tayo, hindi natin tinanggap yung hamon, lumala yung sitwasyon, talagang, pati ako, hindi ko maharap sa sarili ko sa salamin na ako ang dahilan, pinasama ko pa yung sitwasyon. Ang bato po ng mga kritiko ninyo, parang kulang pa ho yata sa track record si Senator Noynoy Aquino dahil daw kung batas na naipasa na kayo ang pangunahing author, wala pa daw po yata. Well, kasi ninaroon down nila sa trabaho ng legislature ng paggawa lang ng batas. Ngayon sa budget na lang, batas po yan. Yan ang pangunahing batas taon-taon na ginagawa. Sa Senado po, check natin yung record kung sinong parating nandun na nagbabantay, nagtatanong, nag-interpret, at nagpipilit na baguhin yung mga items mula alas 9 ng umaga hanggang 1 ng umaga. Palagay ko, wala akong tatalo sa record ko dyan. Sa investigasyon po, ako po ba'y nagkulang mula ng human rights na desk at tangang ko nung nasa house hanggang sa kasalukuyan. No? Kasama kabahagi po tayong sumama na ihad lang yung CTE. Tayo po'y tumutok rin doon sa Eurojournal sa iba pa. Doon ba nagkulang ako? Ngayon sasabihin, bakit kokote sa batas? Simple lang po yan. No? Ang dami hong nagfa-file, nagre-refile. Nung nasa house ho kami, parang 14,000. Dito sa Senado, 5,000 yata nakapile. Nakapile at nakabinbin. Senador, dun sa issue po ng Hacienda Luisita, ano pa talaga yung interest nyo doon at talaga bang mayroong tunay na land reform pag pinapasok mo yung issue ng Hacienda Luisita? Ilan ba yung shares nyo talaga doon? Yung share ko sa percentage-wise, I think it's 0.004 something of the total. Yung pamilya po namin controls 66% of HLI. Yung common na goal namin po dyan ay may transfer yung ownership of the asset, no? With na debt-free ho. Okay. Ganito ang options namin eh. Pwede kami bumalik kay understand voluntary offer to sell. May benta namin yung lupa, 4,500. Parang wala nangyari, no? 4,500 hectares at 100 pesos per square meter will give you 4.5 billion pesos. Malaki-laki po yung maiiwan din sa amin doon after paying off the debts. And yung lipat po yung assets in full doon sa farmer beneficiaries. No? Pero pag nilipat po doon, na-amortize over a period of time. Yung idea ng paano mo i-divide yung 4,500 amongst the 10,000 beneficiaries, who decides who gets the most productive and the least productive. Yung what are the support mechanisms afterwards. Dami yung mga ano dami ganong issues. Para sa akin, tingnan po nyo, kung gusto kong kumita lang, voluntary offer to sell tayo. Tapos pa problema ko sa politika. Pero ang turo ko sa amin, hindi iba sa amin yung mga farmer beneficiaries eh. Kailangan, pag alis namin doon sa non-profitable na lupang yun, hindi namin sila iniwan na parang bahala na kayo sa buhay niyo. Yung mga napas lang doon sa may Hacienda Luisita noong November 2004, ano ang gagawin niyo para mabigyan ng hustisya yung mga biktima? Ay, salamat sa tanong mo yan, Hawin. Balik ako na rin, yung pati yung Menjola Massacre. Paniwala ko. Kasi yung kausap ko si Mayor Lim kamakailan lang, tinanong ko kung ano ang alaala niya doon. At alam mo naman natin lahat, na sila lahat ay na-absuelto doon sa kasong final, no, after yung Menjola. Sabi niya, inutasan siya, nayayain si Jimmy Tadeo, 10 kasama, imbitahin sa loob ng Malacanang para makausap ni Executive Secretary at the time, Joker Arroyo. At nung papunta pa lang yung kinalaga ni Mayor Lim, sumabog, bigla akong nagkasuguran, sinugod yung di ba, reverse na reverse. Sinugod po yung kapulisan. Yung video na nakikita po natin lahat, yung pulisan na disperse. Okay. Pero mukhang may kulang yung mga aral na dapat natutunan natin dyan. Na-transplant sa Luisita rin. So, kasi tingnan nga natin, sino ba talaga may package dyan, may motivation para magkaroon ng karahasan na ganyan. No? At pag nalaman natin tamang aral, sana mahintunan natin any similar and future instance. Nagkaroon ba ng pagkakataon that you could have done something but you didn't do it? Or that you failed to do it? Ano, bago pa, well, number one sa Menjola, ako po wala sa gobyerno. No? Nung sa Luisita po, ako po congressman. Bago pa po kami nagkaroon ng labor dispute, iniikot ko po yung mga barangay, pati na po yung hindi ko saklaw. At nag-o-offer po ako mag-mediate at mag-dialogue. Ang problema ko, napakaraming nag-wait and see na attitude. Parang bahala na sila, pinaubaya sa ibang, may mga agendang iba-iba.